Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papa Dudu Papa Dudu. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga bagay na wala tayong kontrol sa buhay. Isa na rito ay kung sino ang magiging mga magulang natin o ang mga opinyon ng ibang tao sa atin. Ikaw, kapuso, paano mo haharapin ang katotohanan kung malaman mo na isa ka palang lihim na bunga ng pagkakasala? Dear Papa Dudut, ang pamilya raw ang una at huling taong pwede mong maasahan. Iiwang ka raw ng mga kaibigan, mga kasintahan pero never kang matitiis ng iyong mga kamag-anak. Ngunit kung ganon, ay paano na lamang pala ang kalagayan ng mga ulila na walang pamilya o ng mga ampon? Lalo pa siguro yung mga taong sa paningin ng lipunan ay bunga ng skandalo't kahihiyan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Lynette, 30 years old at nakatira sa Marikina City. Pamilyado na po ako, may 2 anak at masasabi ko na sa kabila ng ating mga dinadanas ngayon dahil sa quarantine at pandemya ay medyo maayos at stable naman po ang aking pamilya. Meron po kaming franchise food business ng aking asawa at sa awa ng Diyos ay may extra pa rin kami kahit na papaano para maitulong sa mga kababayan nating nangangailangan ngayon. Ngunit kung ano man ang kaalwanan at stability na naranasan namin ng pamilya ko ngayon, ay kabaligtaran po ng naging karanasan ko noong bata pa ako. Stowaway po kasi ako, Papa Dudut. Pinanganak at lumaki po ako sa Bacolod, ngunit noong 17 years old po ako ay naglayas ako sa amin at nagpa-Maynila. Kaya kung ano man ang tinatamasa ko ngayon, ay masasabi ko po na bunga ang lahat ng ito ng aking sariling tapang at pagsisikap. Kahit na lumaki po ako with a silver spoon at nanggaling sa isang mayaman at may impluwensya na pamilya. Bastarda po kasi ako, Papa Dudut, at hindi lang po basta-bastang bastarda. Anak po ako ng tatay ko sa katulong nila ng pamilya niya. At nalaman ko lang po yun noong 17 years old ako. Kaya naman sa loob din ng 17 years ay wala akong kaalam-alam na bunga pala ako ng isang skandalo at kahihiyang itinago ng mga taong nasa paligid ko at sa loob ng mahabang panahon. Napapadalas yata ang suka mo tuwing umaga. May nakain lang po ako, ma'am. May nakain? Abay, ano ba yung nakain mo? Bakit hindi mo pa yan ipatingin sa doktor? Wag na po. Mawawala din po siguro ito. Ah, hindi. Mamayang hapon sasamahan kita sa doktor. Wag na po, ma'am. Bakit? Ayaw mo? Marami pa po kasi akong gagawin dito sa bahay. Amo mo ako. Ako na nga nagsabi na pwede ka mag-break ngayong hapon at ako pa mismo ang sasama sa'yo sa doktor dahil concerned ako sa'yo eh. Wag na po, ma'am. Okay lang po ako. Bakit? Natatakot ka bang malaman ko? Nabuntis ka? Po? Hindi po ako buntis. Saan niyo naman po nakuha yung... Eh bakit ka namutla bigla? Huling-huli ka na dyan sa reaksyon mo. Hindi po ako buntis, ma'am. Kahit na magmaluwag na damit ka pa araw-araw, mapapansin ko yung tiyan mo dahil buntis din ako. Alam na alam ko ang sintomas ng pagiging buntis. Hindi po, ma'am.
Ilang buwan na yan? 4? 5? Sinong tatay niyan? Ma'am, hindi po ako buntis. Maniwala po kayo. Si Anton ba? Hindi po. Eh sino? Yung tatay ni Anton? O si Mang Ambo na 60 anyos na? Silang 3 lang naman ang mga lalaki dito sa bahay na to ah. Ma'am, hindi po talaga. Ano bang sigawan dito? Oh, bakit umiiyak si Cora? Umamin ka na, Anton! Umamin na kayo! Ano ba yan, Christina? Eh na naman ba tayo? Alam ko naman na naglalandian kayo eh! Yung mga tinginan nyo, akala nyo hindi ko napapansin? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na si Cora, ha? Tigilan, huwag mo akong talikuran! Yan ang problema sa'yo eh! Kapag kinukumpronta ka na, palagi mo akong sinashutdown! Palagi kang umiiwas! Dahil walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Ah, ganon! Halika, tingnan mo to! Ma'am, ano pong ginagawa niyo? Tingnan mo kung gaano kalaki ang tiyan ng haliparot na to! Ma'am, tama na po. Ano ba, Christina? Para ka na nabubuang! Dahil ginagawa niyo akong tanga! Bakit hindi pa kayo umamin? Alam naman ng lahat ng tao dito eh! Nahahalata na ng lahat na kinakabit mo tong katulong natin! At hindi ko na kayang magpanggap na wala ko napapansin! Dugo! Inudugo kayo, ma'am. Mga hayop kayo! Calm down, Christina. Christina, everything's gonna be okay. Hayop kayo! Cora, sabihin mo kay Mang Ambo, ihanda sa sakyan! Nakunan po ang legal na asawa ng aking ama na si Anton. At dahil din po sa nangyari ay nalantad na rin po ang katotohanan na nabuntis ng ama ko ang katulong nila ng pamilya niya na si Cora. Pero hindi po siya na ipaglaban ng tatay ko dahil katulong nga lang nila ito. At dahil nga po sa nangyari ay naging malaking iskandalo po sa immediate family ng tatay ko ang pagkabuntis niya sa katulong nila. Sa katunayan ay binalak pa nga po nila akong ipa-abort. Kaya lang ay hindi talaga pumayag ang nanay kong si Cora na malalim din ang takot sa Diyos. Bilang kapalit ay kinumbinsi na lamang po ng mga magulang ng tatay ko at ni Christina na kunin ako at palabasing tunay na anak ni na Anton at Christina upang makaiwas po sila sa kahihiyan. At bilang pangumpromiso ay nakiusap po ang nanay kong si Cora na hindi siya tanggalin sa trabaho para rin maalagaan niya ako kahit na papaano. Pareho po kasing maimpluwensya ang pamilya ng tatay ko at ni Christina sa probinsya. Sa katunayan ay nagbabalak pa po noon na tumakbo bilang board member ang tatay ni Christina. Kaya naman maski siya ay wala na ring nagawa ng ipuwersa sa kanila ng mga magulang nila na itago ang iskandalo sa pamamaraan ng pag-ampun sa akin at pagpapalabas sa ibang tao na ako ang ipinagbuntis niya. At 2 taon matapos po akong isinilang ay nabuntis pong muli si Christina. Nagsilang siya ng isang lalaki si JR na wala kong kalam-alam ay half brother ko lang pala. Ayan! Edi mukha kang mami! Anong ginagawa mo kay Miming? Bitiwan mo nga siya! Ano ba ang problema mo? Bakit mo sinasaktan yung pusa ko? Naglalaro lang naman kami! Naglalaro? Minasking tape mo yung pusa! Ang OA mo naman! Hindi laruan yan! Eh kung sa'yo ko kaya gawin yan, edi gawin mo! Matatanggal naman yan eh! Bakit akala mo hindi masakit yan pag tinanggal? Eto sige, subukan natin sa'yo! Aray! Mami! Mami! Anong nangyayari? Lynette! Ano ka ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ha? Tama na, Mami! Minasking tape niya kasi yung pusa ko eh! Pinaparamdam ko lang sa kanya yung ginawa niya! Pinaparamdam? Sasaktan mo kapatid mo para lang dyan sa pusa mo na yan? Napaka-bobo mo! Tama na po, Mami! Sorry po! Sorry po! Ma'am!
lang si Lynette. Tingnan mo itong ginawa ni Lynette kay JR. Namumula ang kilay. Minasking tape at saka tinanggal. Lynette! Bakit mo ginawa yun? Yaya! Yaya! Hindi ko naman po sinasadya. Binasking tape niya kasi si Miming eh. Habang tumatanda yung batang yan, sumasama ang ugali. Bukas na bukas, itapon mo yung pusa na yan, Cora. Wag! Anong wag? Magsisimulan pa ng away nyo yan. Bukas ayoko nang makita yung pusa na yan dito. At kahit na kailan, ayoko nang makakita ng mga alagang hayop dito. Be! Buti nga sa'yo! Buwisit ka talaga, JR! Ano ba? Sinabi ko nang tumigil ka na eh! Ma'am! Tama na! Tama na ho! Kinabukasan ay hindi ko na nga po nakita ang aking alagang kuting papadudot. Tandang-tanda ko, hindi po ako matigil sa kakaiyak noon. Napakasakit po sa dibdib ko dahil kuting lang po yun na galing kalsada at sumunod sa akin sa pag-uwi ko. Akala ko po'y na-rescue ko na siya, ayun pala'y ibabalik din siya sa kalsada. Medyo nahimasmasan lang po ako ng konti noon nang sinabi sa akin ni Nanay Cora na hindi naman daw niya itinapon ang kuting, kundi ay ibinigay daw niya sa kamag-anak nila para masigurong mapupunta ito sa mabubuting mga kamay. Sa totoo lang po, Papa Dudut, bata pa po ako ay may pakiramdam na akong ampon ako. Kahit na kamukhang kamukha ko po ang tatay ko. Bata pa kasi ako ay never ko na pong naramdaman na mahal ako ng itinuturing kong nanay na si Christina. Maski ang mga lolo at lola ko ay cold ang pakikitungo sa akin. At halatang may paborito po silang lahat. Si JR. Ang tatay ko naman po ay sala sa init, sala sa lamig. Kung minsan ay mabait sa akin pero madalas ay pakiramdam ko'y napakalayo niya sa akin. At sa loob po ng mahabang panahon ay binagabag ako kung ano ba ang mali sa akin. Inisip ko kung ano ba ang pagkukulang ko. Masipag ako mag-aral, may itsura naman ako, masunuri naman ako. Iniisip ko noon ay baka dahil babae kasi ako at mas pinapapaboran nila si JR dahil siya ay lalaki. Yun pala ay mas malalim ang kadahilanan at higit sa lahat ay wala naman pala akong kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon ay si Nanay Cora lamang ang pakiramdam ko'y kakampi ko sa bahay na yon. At may mga araw na iniisip ko na sana'y siya na lamang ang naging nanay ko. Wala akong kaalam-alam na yon pala ang totoo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong 16 years old po ako, sa kasamaang palad ay na-stroke po si Nanay Cora at hindi na niya naigalaw ang kalahati ng katawan niya. Dahil sa mga nangyari ay pina-early retirement na po siya ng mga lolo at lola ko. Sobrang lungkot ko po noon, Papa Dudut. Mula pagkabata hanggang 16 years old ako ay si Nanay Cora na ang nagpalaki at umaruga sa akin. At ang tanging naging kakampi ko sa bahay na yon. Pero ano nga ba naman ang magagawa ko? Tadhana na ang may kagustuhan noon. At nang sinundo si Nanay Cora ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay grabe po ang iyakan naming dalawa. Kaya naman kahit na may kalayuan ang bahay ng kapatid ni Nanay Cora sa bahay namin, ay dinadayo ko po ito isang beses sa isang linggo. Pareho na pong patay ang mga magulang ni Nanay Cora. At ang kapatid naman po niya ay may sariling pamilya na. Mabuti na nga lang din po at mababait din ang kapatid at pamilya nito at marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya buong puso din nilang kinupkop si Nanay Cora. Si Nanay Cora kasi ang naging breadwinner sa pamilya nila
at siya rin ang nagpatapos sa pag-aaral ng kapatid niya. Ngunit wala pong isang taon ay nagkaroon ng komplikasyon si Nanay Cora at naging labas-pasok na sa ospital. Naging magastos po ang pagpapagamot niya at halos lahat ng naipon niya ay nalimas lang din. At sa mga panahon na na-ospital si Nanay Cora ay malimit ding pumupunta ako at ako pa minsan ang nagbabantay. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ko. At sa pagbabantay ko nga po kay Nanay Cora noong lumala na ang kalagayan niya, ay nang nalaman ko ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Nanay Cora! May sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Taran! Ito po, dinala ko kayo ng grapes. Naku, maraming salamat. Paborito ko yan eh. Sige po, subuan ko po kayo. Nahugasan ko na naman po ito. Sige, dyan mo na lang muna. Busog pa rin ako eh. Nanay Cora, yung tanghalian niyo daw po kanina halos hindi niyo nagalaw. Sige na po, pilitin niyo na pong kumain para lumakas kayo. Pakiramdam ko na hindi na ako magtatagal. Nanay Cora, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ang bata niyo pa po, lalakas pa po kayo. Gagaling pa po kayo. Lakasan niyo lang po ang loob niyo. Ay, pagod na rin ako, Lynette. Nanay Cora, please, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Huwag niyo naman po akong iwan. Lynette, napakasaya ko na lumaki ka ng maayos ang buhay. Na sa kabila ng maalwan na buhay na tinatamasa mo, nananatiling mabuti ang puso mo. Nanatili pong mabuti ang puso ko dahil sa inyo. Dahil kayo po ang nagpalaki sa akin at kayo lang po ang tanging naging kakampi ko. Please po, Nanay Cora, lakasan niyo po yung loob niyo. Gagaling pa po kayo. Lynette, may malaking kasalanan ako sa'yo. Po? Ano pong kasalanan? Lynette, anak. Ano po yun, Nanay Cora? Tuwang-tuwa ako kapag tinatawag mo akong Nanay Cora. Siyempre naman po, dahil mas itinuring ko po kayong nanay kesa sa mami ko. Lynette, ako ang tunay na nanay mo. Po? Patawarin mo ako, Lynette. Naipit ako nung mga panahong yun. At hangad ko rin ay ang maging maayos ang kinabukasan mo. Pero kahit na kinuha ka nila sa akin, hindi ako pumayag na magkalayo tayo. Ipinaglaban kita. Kaya pumayag sila na manatili ako bilang katulong sa bahay ninyo. Para pwede pa rin akong magnanay-nanayan sa iyo. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko tunay na magulang sina Mami at Daddy. Pinaampun niyo lang po ako sa kanila. Lynette, ang daddy mo, totoong ama mo. At ako naman, ang totoong nanay mo. Po! Nagkaroon kami ng sikretong relasyon ni Anton bago pa sila nagkakilala ni Christina. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi niya ako ipinaglaban. Nabuntis niya ako. Patawarin mo ako, Lynette, kung inilihim ko ito ng matagal na panahon sa'yo. Hindi. Hindi po ako naniniwala. Lynette, anak. Aalis na po muna ako. Pasensya na po kayo. Lynette! Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig kong ipinagtapat sa akin ni Nanay Cora Papadudut. Sa sobrang shock po ay umalis po ako kaagad ng ospital at naglakad-lakad kung saan-saan na parang tuliro sa kakaisip.
Nakakahiya man pong aminin pero ang naging instinct ko po ay mahiya. Mahiya na anak ako ng isang katulong. Hiya na bastarda pala ako. Hindi ko po alam kung paano ko ipoproseso ang impormasyong yon, kaya't nilihim ko po muna kina Mommy at Daddy ang sinabi sa akin ni Nanay Cora. At the same time, matapos pong sabihin sa akin yon ni Nanay Cora ay bigla pong nagswak ang lahat sa utak ko. Kung anak niya nga ako, ayun palang dahilan kung bakit never kong na-feel na minahal ako ng mga magulang ko at mga lolo at lola ko. Hindi pala yon guni-guni, may pinanggagalingan pala. At higit sa lahat ay may dahilan pala kung bakit mas malapit ang loob ko kay Nanay Cora dahil siya pala ang tunay na ina ko. Ngunit matapos ang ilang araw ay nakatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ni Nanay Cora. Pumanaw na raw po siya. At isa po yun sa pinakamabigat na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Ang hindi man lamang ako nakapagpaalam sa kanya bago siya namatay. Ang hindi ko man lang naiparamdam sa kanya na pinapatawad ko na siya kung kinakailangan niyang gawin ang pagpapaampon sa akin noon. Ang hindi ko man lang naipaalam sa kanya na tinatanggap ko siya kahit makatulong lamang siya ng mga kinilala kong magulang. At sa kabila noon ay mahal na mahal ko siya. Daddy, Mommy, pwede ko po ba kayo makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Nanay Cora. Anong tungkol sa kanya? Daddy, namatay na po si Nanay Cora. Ano? Ganun ba? Magpapadala na lang tayo ng abuloy sa mga kamag-anak niya. Bago siya namatay, may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya sa'yo? Na anak niya raw ako. Ano ka ba? Nagpapapaniwala ka doon? Totoo ba, Daddy? Hindi! Paano ka naman niya magiging anak? Dahil naanakan niyo raw siya. Ano? Lynette, naririnig mo ba kung gaano ka-imposible ang sinasabi mo? Oo nga naman, Lynette. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba papato lang daddy mo sa isang katulong lang? At mas una niyo raw siyang minahal kesa kay Mommy. Naibang na ata sa sakit yung babae na yan bago mamatay. At pinilit niyo raw siya na ipaampun ako sa inyo dahil nakunan si Mommy sa anak ninyo. At magiging isang malaking kahihiyan kung malalaman ng mga tao na nakabuntis kayo ng katulong, lalo na't nasa gobyerno Tumahimik ka! Bakit kayo apektado? Dahil totoo! Christina, ano ba? Lynette, kung ano man yung sinabi sa'yo ni Cora, walang katotohanan. Oo! Totoo ang lahat ng sinabi ng parasito na yon. Inakit niya ang tatay mo dahil nangangarap siyang yumaman. Akala niya ganun lang kadali yon? Hangal siya kung naniwala siyang pakakasalan ng isang dugyot na kagaya niya ng tatay mo. Christina, tama na! At totoong bastarda ka. Anak ka ng katulong. Kaya sige, ipagkalat mo sa lahat yan. Babalik din yan sa'yo. Lahat ng tao pagchichismisan ka, pagtatawanan ka. Dahil anak ka na nga sa labas, ang nanay mo pa, katulong. Sampid ka lang dito. Ang sasama ninyo! Ang sasama na ugali ninyo! Lynette! Christina, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Huwag akong sisihin mo. Yung kabit mo ang sisihin mo. Patay na nga't lahat humabol pa sa panggugulo sa pamilya natin? Sana dinala na lang niya ang sikreto niyang yan sa kamatayan niya. Pero misyon niya yata talaga na wasakin ang mga buhay natin. Sinabi na tumahimik ka eh! Ano? Sasampalin mo ko? Sige, subukan mo. Baliwala naman yan sa sakit ng damdamin na patuloy na binibigay mo sa akin. Kinausap po ako ng daddy ko ng personal pagkatapos ko silang kumprontahin ni Mommy tungkol sa tunay kong pagkatao. Pagkatapos niya pong mag-sorry ay nakiusap lang po siya sa akin na huwag ko na lang daw ipagsabi sa ibang tao ang nalaman ko. Para daw sa ikakatahimik ng lahat ay ibaong ko na lang daw po kung ano man ang nalaman ko tungkol kay Nanay Cora. At mas makakabuti din daw po yun sa akin kesa malaman pa ng mga tao na bastarda ko. Look at the bright side na lang daw po. At mabuti nga daw po na kahit na ganoon ang nangyari ay kinilala pa rin ako bilang tunay na anak ng mami ko at ng mga lolo at lola ko.
Aaminin ko, Papa Dudut, na natukso na po akong itago na nga lang din po ang katotohanan. Natakot kasi akong husgahan at kutsain ng ibang tao. Pero hindi ko po kaya na magpanggap bilang isang tao na hindi naman ako. Sapat nang ako na lang ang niloloko nila. At hindi tama na pati sarili ko ay lolokohin ko rin. At dahil alam ko po na kahit na anong gawin ko ay never akong magiging sapat. At never akong matatanggap ni na mami at ng mga lolo at lola ko. Kahit na ano pang maging achievement ko sa buhay dahil sa paningin nila, isa akong malaking pagkakamali at kahihiyan. Ay minabuti ko po na maglayas na lang. Binenta ko po ang aking cellphone at iba pang mga gamit ko. At ang perang nakuha ko ay ipinambili ko ng tiket ng barko papunta ng Maynila. At ang natira ay ginawa kong puhunan para makapagsimula ng bagong buhay sa edad na 17 years old. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala po ko halos kaalam-alam sa Maynila pagdating ko dito. 2 beses pa lang po akong nakakapunta ng Maynila at sa parehong okasyon ay kasama ko ang aking pamilya para magbakasyon. Nagstay muna ako sa isang mumurahing hotel ng 2 araw at ang una ko pong ginawa ay naghanap ng bed space. Sinuwerte naman po akong makahanap din kaagad ng murang dormitory para sa mga babae. At ang sumunod ko pong ginawa ay ang maghanap ng trabaho. Sa awa naman po ng Diyos ay mababait din ang aking mga nakasama sa dorm. Karamihan ay mga estudyante. At nirefer nila ako sa isang internet cafe kung saan ay natanggap po ako bilang all-around na katiwala. Matapos ng ilang buwan ay nag-18th birthday na po ako. At tinarget ko na pong mag-apply sa call center dahil alam kong malaki ang sasahurin ko doon. Bala ko po kasi ang ituloy ang aking kolehiyo at mag-working student. At dahil magaling naman po ako sa English ay agad din po ako nakapasok. Nang mga panahon na yun ay wala pong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Liban sa mga papeles na kailangan ko pa rin lagyan ng totoo kong impormasyon. Kapag nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko ay sinasabi ko na lang na patay ng pareho ang mga magulang ko at solong anak lamang ako para wala ng tanong-tanong. At kahit na mabigat pa rin sa loob ko, kahit na papaano ang magsinungaling sa mga ganong bagay, pakiramdam ko po ay for the first time in my life ay malaya na ako at hawak ko ang aking sariling buhay. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang po ako nang sinabihan akong may bisita raw na naghahanap sa akin sa dorm. Ang tatay ko. Sigurado kang kape lang ang order mo? Busog pa ho ako. Bakit ba kayo nandito? Lynette, ang tagal kitang ipinahanap. Bakit? Hindi ba obvious na naglayas ako at ayoko na sa bahay na yon? Lynette, hindi naman kita pipilitin na bumalik sa atin. Ang sa akin lang, please keep in touch. Kahit na anong mangyari, ama mo pa rin ako. Hindi ko ho kailangan ng tulong ninyo. Lynette, please. Patawarin mo na ako. At huwag kayong mag-alala. Kung naparito kayo para siguraduhin na wala akong pinagsabihan ng lihim ninyo, huwag na kayong mabahala. At wala rin naman sigurong matinong tao na gugustuhin ipagkalat sa mga tao na bastarda at unwanted child siya. Lynette, hindi ako naparito para dyan. I was worried about you. Sobra ako nag-alala nung umalis ka. Hindi ako makatulog kakaisip kung napano ka. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Well, ngayon nakita niyo na nabuhay at maayos ako, pwede na kayo makatulog ng mahimbing. Isa pa, 18 years old na ako, kaya legal na akong mabuhay ng mag-isa. Lynette, alam kong marami akong pagkakasala pero please, paniwalaan mo na hindi ka bunga ng pagkakamali, okay? Minahal ko ang nanay Cora mo.
Binata pa ako noon. Ni hindi ko pa nga kilala si Christina, nagmamahalan na kami ni Cora. Walang kwenta ang pagmamahal na hindi kayang ipaglaban. Sinasabi niyong minahal niyo si Nanay Cora, pero ang pinakasalan niyo si Christina? Ni hindi niyo pa siya binigyan man lang ng respeto na itigil ng relasyon ninyo nung ginawa ninyong girlfriend si Christina. Ginawa niyo pang kabit si Nanay Cora! Patawarin mo ko. Na-imagine niyo ba yun kung gaano siguro yun kasakit sa kanya? At hindi lang siyang sinaktan ninyo eh. Maski si Christina. Pinaikot niyo silang dalawa dahil duwag kayo. Dahil sarili niyo lang iniisip niyo. Makasarili kayo. At dahil sa ginawa ninyo, ang daming nasaktan. Ang dami ninyong niloko. Pati ako. Patawarin mo ko, anak. Tama. Tama ang lahat na sinabi mo. Naduwag ako. At ngayon, huli na ang lahat. Please, Lynette. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon para maging mas mabuting ama sa'yo. Hindi ko na ho kailangan ng tulong ninyo. Matanda na ako at may sarili na akong buhay. Lynette, anak. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Parang awa mo na. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. At kay Cora. Hindi. Tama lang yan na makonsensya kayo habang buhay. Salamat ho sa pagpunta dito. Alis na ako. May trabaho pa ako. Sumubok pa pong kumontak ang ama ko sa akin pero hindi ko na po ito pinansin. Sa katunayan, kapag birthday ko po o kaya'y Pasko ay nagpapadala po ito ng pagkain o regalo na palagi ko rin pong pinababalik at tinatanggihan. Ngunit kahit pala ilang beses ko po itong ipinababalik ay patuloy pa rin po ang pagdating ng mga regalo tuwing may okasyon. At maski nang makagraduate na po ako at lumipat na po ako ng apartment, nang mas nakaipon na ay natuntun pa rin po ako ng messenger ng ama ko. At syempre tinanggihan ko pa rin ang mga regalong galing sa kanya. Hanggang sa na-promote na nga po ako bilang team leader sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Nagka-boyfriend and eventually ay nagpakasal na rin at nagkapamilya. Pero panay pa rin po ang dating ng mga regalo lang tatay ko tuwing may okasyon. At siguro ay dahil na rin sa messenger niya ay nagiging updated na rin siya sa mga nangyayari sa akin. At isang araw po ay nagulat na nga lang po ako nang dumating ang ama ko sa bahay namin. Pero hindi ko po siya pinapasok. At sinabi kong hindi ko ipapakita ang mga apo niya. Bagay na alam kong dinibdib niya ng husto. Hanggang sa isang araw ay kinontak po ako ng messenger ng ama ko na wala namang okasyon. Ibinalita nito na may stage 4 cancer na raw ang ama ko. At mukhang hindi na magtatagal pa. Huling-hiling daw nito ay magkausap kami sa huling pagkakataon at siguro'y lukso ng dugo na nga rin po papadudot o kundi may nakonsensya na rin po ako siguro kahit na papaano. Kaya't naisipan kong bumalik sa probinsya kasama ang pamilya ko and for the first time ay magkakaroon na kami ng totoong closure ng ama ko. Lynette, anak. Daddy. Mami. Anong ginagawa mo rito? Christina, ako nagpatawag kay Lynette. Christina, maaari mo ba kaming munang iwan ni Lynette dito? Bakit? Gusto ko munang makausap ang anak ko. Bakit kailangan ko pang umalis? Dahil alam kong hindi kami makakapag-usap ng maayos ni Lynette kung nandito ka. Daddy, hindi naman niya kailangang umalis. Lynette, gusto kong tayong mag-ama lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako. Bakit niyo pa ho pinaalis si Mami? Dahil ayaw kong marinig niya ang sasabihin ko. Lynette, patawarin mo na ako. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang sarili niyo. Lynette, ang dami kong pagkakamali na nagawa sa buhay.
At ayoko mamatay nang hindi ko itinatama yon. Sa'yo, sa nanay Cora mo. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Sigurado akong matagal na kayo napatawad ni Nanay Cora bago pa man ninyo hingi ng kapatawaran niya. Patawarin ninyo ko, Lynette. Patawarin niyo ko ng nanay Cora mo. Naging mahina ako. Hindi ko kayo ipinaglaban. Nagpadala ako sa takot sa mga magulang at sasabihin ng ibang tao. Naging makasarili ako. Nauunawaan ko na po kung kinakailangan ninyong gawin yun noon at pinapatawad ko na rin po kayo. Maraming salamat, Lynette. Maraming salamat. Tahan na po. Huwag niyo na po masyadong i-stress ang katawan ninyo. Lynette, bayaan mo ako na itama ko ang lahat, okay? Para sa pamilya mo, sa mga apo ko. Ang kalahati ng ari-arian ko, sa'yo ko ipapamana. No! Ayoko po! Lynette, naisulat na namin yun ng abogado ko. Tiyak kong magagalit si Christina, pero huwag ka magpapatinag sa kanya. Daddy, ayoko po ng pera ninyo. Kaya nga po ako umalis sa atin para mapatunayan ko na kaya kong mabuhay ng mag-isa nang hindi nakaasa sa yaman ninyo ni Mami. Lynette, alam ko naman yun. Pero please, this time, sana tanggapin mo na ang regalo ko sa huling pagkakataon. Parang hindi na po ma-stress pong lalo si Daddy ay sinabi ko na rin po na tatanggapin ko ang mana ko kahit na wala naman talaga akong balak na kunin yon. Isa pa ay alam ko rin pong magiging isang malaking issue sa mga kamag-anak ko kapag tinanggap ko ang pera. Lalo pat mulat sa pool ay sampid lang naman ang tingin nila sa akin. Kinagabihan ay sinama ko na rin po ang aking asawa at mga anak upang ipakilala kay Daddy at sa puntong yon ay si Christina na po mismo ang umalis ng kwarto. Kinabukasan ay pumanaw na rin po kaagad ang ama ko, Papa Dudut. At sa totoo lang po kahit na napakarami po akong hinanakit sa kanya ay bumuhos ang lahat ng luha ko. Kahit na pakiramdam ko ay matagal na rin naman akong nag-iisa. Sa puntong yun ay biglang nilunod po ako ng realidad na ulila na ako at patay na ang parehong taong naging dahilan ng pagkakasilang ko sa mundo. At kahit papaano ay nagpapasalamat ako at lumambot ako sa huling pagkakataon at nakipag-ayos sa ama ko bago siya lumisan. Sa halip na umuwi ay nagpasya po kami mag-asawa na magstay na lamang po muna kami ng pamilya ko sa probinsya hanggang sa lamay ng daddy ko. Ngunit unang gabi pa lamang po ng lamay ay hindi na maganda ang dinanas namin. Parang mga multo po kami doon, walang pumapansin na talagang ipinaramdam ng lahat, lalo na si Christina na hindi kami welcome doon. Samantala ang ibang mga malalayong kamag-anak naman at mga kakilala ay tinitingnan kami at pinagchichismisan. At ang iba ay makikipag-usap lamang para mag-fish ng impormasyon kung bakit ako nawala at ano nga ba ang nangyari. At sa puntong yun ay narealize ko po na kumalat na yata ang chismis sa aming lugar tungkol sa tunay kong pagkatao. At dahil sa mga naging karanasan sa unang gabi ng lamay, ay minabuti ko na lamang po namin ang pamilya ko na magstay na lamang sa hotel at huwag nang pumunta sa lamay at ang puntahan na lang ay ang mismong libing ng aking ama. Sa katunayan nga po ay nagpasya na rin po ako na huwag nang isama ang pamilya ko sa libing dahil alam kong mas marami ng tao doon. At baka dumating na rin ang half-brother kong si JR na alam kong kasing lalalang ng ugali ni Christina. At nang pumunta po ako sa libing ay hindi nga po ako nagkamali ng inaakala. Oh, andito ka pa pala. Magpapaalam lang ho ako kay Daddy. Wow! Buti naman at naisipan mong dumaan. Hindi ba nakakaistorbo sa paglalamierda ng pamilya mo yung pagpunta nyo dito? Ano?
Hindi kami naglalamyerda. At saka teka, bakit bigla yata ang big deal ang pagpunta ko dito ngayon? Nung nasa lamay ako, parang multo ang pakikitungo ninyo sa amin ng pamilya ko Anong gusto mo? Magpa-party kami na bumalik ka? Ang problema sa'yo mula noon hanggang ngayon, gusto mo nasa'yo ang atensyon. Excuse me? Kaya nga ako umalis di ba? At saka bakit parang ang lakas yata ng loob ninyo ngayon na mag-eskandalo? Bakit? Natanggap nyo na ba na alam na ng buong barangay na anak ako ni Daddy kay Nanay Cora? Walang hiya ka? Hoy! Kung bumalik ka lang dito para manggulo, pwede ba umalis ka na lang? Lumalabas yung ugaling katulong mo Huwag mo madamay-damay dito ang Nanay Cora ko Yang ugali mo, mga ugali ninyo masahol pa sa hayop! Ang sabihin mo, kaya ka bumalik dito para mag-abang at magbakasakali kung may makukuha kang mana kay Anton. Excuse me! Huwag niyo ako itulad sa inyo na sa pera at kapangyarihan umiikot ang buhay! Kaya hindi ka taka-taka kay Nanay Cora na in love si Daddy Dahil sa bahay na yon, si Nanay Cora lang ang totoong tao! At lahat kayo, mga hunyango! Tumigil ka na sa kakadada mo! Huwag mong saktan ang anak ko! Wala ka talagang modong babae ka? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng burol ni Anton? Kayo ang nagsimula! Tinatapos ko lang! Halika! Sumama ka sa akin! Ilalabas na kita ng bahay! Wala kang kwenta! Hindi ka na babagay dito! Sampit ka lang! Dahil ako mismo ang aalasin mo! Sige! Magsama-sama kayong mabulok sa pera at kayabangan ninyo! Sa puntong yon ay nawala na po talaga ako ng pagtitimpe at pinatulang ko na ang pangaalipusta ni Christina at ni JR. Malakas po ang loob ko dahil alam kong wala naman ang pamilya ko doon. At lahat ng mga tao sa libing ay matagal nang walang amor at pagpapahalaga sa akin. Kumbaga ipapahiya ko man ang sarili ko. I have nothing to lose sa mga taong yon. Kaya tinodo ko na lang po at nilabas ko na ang lahat ng aking naipong galit at hinanakit sa angka ng tatay ko. Talagang binurn ko na po ang bridge sa side ng tatay ko ng mga araw na yon. Pero matapos lamang po ng ilang linggo ay kinontak naman po ako ng abogado ng tatay ko para daw pag-usapan namin ang last will nito at ang mamanahin ko. Sinabi ko po na hindi po ako interesado sa mana, pero nangulit pa rin po ito ng nangulit hanggang sa blinako na nga lang po ang number. Pero isang araw ay nagulat na lamang po ako na ang pinakasusok lamang kong 2 tao ay kumontak sa pinto ng bahay namin, Papa Dudut. Anong ginagawa niyo rito? Magandang araw ho. Ma'am Lynette, pasensya na po sa abala kung nabigla kayo sa pagdating namin. Hindi kasi kayo sumasagot sa tawag at hindi namin kayo makontak. Kaya naisipan na ni na Ma'am Christina na kami na ang pumunta sa'yo. Hindi ba't sinabi ko na nga po na ayoko niyang mana na yan? Makakaalis na po kayo. Sandali! Ano ba? Tingnan mo tong taong to. Napakagaspang talaga ng ugali mo no? Ang haba-haba ng binyahe namin, tapos pagsasarahan mo lang kami ng pinto? Sinabi ko bang pumunta kayo dito? Sinabi ko na naman dyan sa abogado ninyo na ayoko na ng mana na yan Ma'am, hindi ho kasi ganun kadali yun. Kaya nga po kami nandito Alam mo, huwag ka nang magpanggap. Alam namin na kaya mo pinuntahan si Anton habang naghihingalo ay para makakuha ka ng mana niya. Malamang nung kayong dalawa lang ang nag-usap sa kwarto, doon mo binilog-bilog ang utak niya. Huwag niyo akong pagbintangan ng mga gawain ninyo Ilang beses ko bang uulitin na ayoko sa perang yan? Plastic! Napaka-plastic mo! Kunwari ka pang ayaw mo, alam mo naman na kapag nasa kasulatan na, mahirap nang mabago. Pwes, wala akong pakialam! Mabulok yung pera na yan! Umalis na kayo! Ma'am, teka lang. Ma'am Christina, Sir JR, huminahon po tayong lahat. Pag-usapan natin kung paano gagawin natin dito. Napakawalang hiya mo! Basang-basa ko niyang ginagawa mo Ginagantihan mo lang kami. In the first place, Mommy, napa-DNA test niyo ba tong peking anak ni Daddy? Baka naman mamaya anak lang yan sa kung sinong lalaki nung katulong natin. Ang kapal na mukha mo pagsalitaan si Nanay Cora ng ganyan? Tandaan mo siya pa rin ang nagpalaki sa'yo. Wala akong pakialam. Sinira ng nanay mong katulong ang pamilya ko. At bakit? Sa tingin mo, hindi rin nasira ang buhay ko sa pagkakasala ng tatay natin? Sir, mga ma'am,
Pag-usapan natin to ng maayos. Sige! Bilang ipinipilit nyo rin naman na gusto ko yung mana na yan, o pues, nagbago na ang isip ko. Kukunin ko na talaga yan at nang makuha nyo ang hinahanap nyo. Walang hiya ka talagang babae ka! Lumabas din ang tunay mo ano! Sige, Mami! Huminahon na kayo. Sige! Sandali. Pakita ito sa Lynette na yan! Ma'am. Talaga kita! Kapal ng mukha niyan! Tigilan mo na ako, ha? Kung ayaw mong kasuhan kita, nasa bahay ko pa kayo. Trespassing kayo. Marami na akong perang pwedeng lustayin sa pagpapakulong sa'yo. Layas! Tinanggap ko po ang ipinamana sa akin ng ama ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay medyo malaki po talaga ang iniwan niya. Kaya siguro ay galit na galit din talaga sa akin ang asawa niyang si Christina at ang half-brother ko na si JR. Dahil baka iniisip nila na hindi ko deserve ang pamanahan dahil anak lang ako sa labas. Gayunpaman ay hindi ko po ginamit yon para sa sarili ko ang perang nakuha ko. Pinaghati ko po ito at ibinigay ko ang kalahati sa mga naiwang kamag-anak ni Nanay Cora. At ang kalahati naman po ay itinabi ko sa bangko at sa stock market para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko na rin po sinabi sa asawa ko at mga anak ko ang totoong halaga ng ipinamana sa akin ng ama ko. Ayaw ko rin po kasi na makampante sila sa buhay. Lalo na ang mga anak ko. At ang gusto kong maranasan din nila ang maging masipag at masinop sa pera. At kung ano man yung nakatabing pera para sa kanila ay pang backup at pang emergency na lamang. At kung hindi man ay ipapahawa ko sa kanila kapag alam kong disiplinado na sila para ma-manage ito ng maayos. Hindi ko na rin po muli pang nakita sina Christina at JR at ang iba pang mga kamag-anak ko. At ayoko na rin pong makita o makasalamuha pa silang muli. Kung ano man po ang iniisip nila sa akin ay bahala na sila doon. Ang mahalaga ay tahimik at maayos ang buhay ko nang hindi ako umaasa sa pera o impluwensya nila. At higit sa lahat ay may sarili na akong pamilya na maayos at nagmamahalan. Bagay na alam kong never nilang mararanasan at never nilang mabibili ng pera. Ang inyong forever ka barangay, Lynette. Fight or flight, tumakas o lumaban. Ang dalawang reaksyong yan lang daw ang maaaring pagpilian ng isang taong may kinakaharap na pagsubok. Ngunit sa kaso ni Lynette ay ginawa niya ang dalawa. Tinakasan niya ang kanyang mapang-alipustang pamilya upang makapagsimulang muli at igiit ang kanyang puwang sa mundo at karapatan na mabuhay ng may dignidad at respeto sa sarili sa kabila ng kanyang pagiging bastarda at anak sa kasambahay. Maraming salamat, Lynette, sa iyong matapang na pagbabahagi ng iyong buhay. Naging masalimuot man ang iyong nakaraan ay talagang nakaka-inspire na hindi ka nawala ng loob at tinalikuran pa ang maluwang buhay na iyong nakasanayan. At bagkos ay ginamit mo ang iyong hinanakit sa pamilya mo bilang motivation para maabot mo ang payapa at masayang buhay na iyong pinapangarap. Higit sa lahat ay masaya ako na ngayon ay may sarili ka ng pamilya at maayos at tunay na nagmamahalan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories #1. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-isa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. ENT. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa laban ng buhay, hindi sapat ang husay at determinasyon. Mahalaga din ang maging patas, anuman ang maging hamon para sa natatanging ambisyon. Ikaw kabarangay, anong kaya mong gawin para may sa katuparan ang matagal mo nang pinapangarap? Dear Papa Dudut, may mga tao na handang gawin ang makakaya nila. Maabot lamang ang kanilang mga ambisyon. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pantay-pantay na oportunidad, kaya may iba na kailangan magdoble sikap para matupad ang mga pangarap nila sa buhay. At isa na nga po ako sa mga taong hindi pinanganak na mayaman. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa ikagiginhawa ng buhay ko. Magandang araw po, Papa Dudut, at sa mga libo-libo nating mga kapuso at kabarangay na kapwa ko ay solid sa pagtutok sa inyong number 1 na programa. Bukod kasi sa nanay ko na palaging nakikinig sa mga hinaing ko sa buhay, ay isa rin po ako sa mga nag-aabang sa programa ninyong Barangay Love Stories. Inaabangan ko rin yung mga payo ninyo tuwing natatapos po ang isang kwento. Yun din ang dahilan kaya naglakas loob akong sumulat sa inyong istasyon. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng advice. Sana rin po ay makapagbigay ng aral ang mga kwentong ibabahagi ko. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Michael, 26 years old at taga Quezon City. Nagja-job hunting pa po ako sa kasalukuyan, Papa Dudut. Nag-resign kasi ako sa first job ko sa opisina bilang sales coordinator dahil meron pong nangyari. At yun po ang ikakwento ko sa inyo. Hindi naman po yun tungkol sa kumpanyang pinanggalingan ko kundi sa dati kong katrabaho. Hindi ko na lamang po papangalanan yung kumpanya at kung saang lugar po ito. Nangyari po ang kwento ko 2 months ago. Natulong ko po sa maliit na tindahan ng mama ko na tinayo namin noong nakuha ko ang huling sahod ko. Doon po namin kinukuha yung panggastos namin sa araw-araw at pambayad na rin sa iba't ibang mga bills. Hindi naman po ako nagmamadaling makahanap ng panibagong trabaho at ang target ko sana ay work from home para naaalalayan ko pa rin ng mama ko. Siya na lang po kasi ang pamilyang meron ako simula nang iwan kami ni tatay para sumama sa ibang babae. Sa katunayan ay hindi siya ang tunay kong ina, Papa Dudut. Patay na po kasi ang biological mother ko at stepmother ko lamang siya. Pero parang tunay na anak na ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Sarap naman itong ulam. Nak, kain ka lang ha. Opo, ma. Dami ko nga po nakain eh. Gusto ko kasi mabusog ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho kaya dapat may lakas ka. Hindi ka dapat lalamya-lamya para di ka pagalitan doon. Ma naman. Parang bigla po tuloy ako natakot. At saan ka naman natatakot?
Doon po sa sinabi nyo. Paano kung pagalitan nga ako kasi lalamya-lamya ako sa trabaho? Kaya nga, kumain ka. Kung hindi ka gutom, mabilis ka makakapag-isip. Magiging listo ka, hindi ka mapapagalitan. Tsaka, kabago-bago mo pa lang, pagagalitan ka na. Sobrang sama naman ang ugali nila nun. Di naman po yun maiiwasan kapag nagtrabaho ka na sa opisina. Kahit baguhan ka pa lang, mabilis ka na dapat pumick up para di ka magkaroon ng image na mabagal at tatanga-tanga. Uy, sobra naman sa tatanga-tanga. Siyempre tuturuan ka pa lang naman doon. Wala namang sanggol na kakapanganak pa lang tapos marunong na agad maglakad. Kaya nga po pagsisikapan kong matuto ng mabilis. Kung kailangan ko mag-overtime para pag-aralan yung mga ginagawa ng mga kasamahan ko, gagawin ko. Gusto ko pong maregular, ma. Para magkaroon na rin tayo ng benepisyong pabigas nila kada buwan. Talaga? May pabigas sila? Opo, kalahating kaban po kada regular na empleyado. Nabasa ko sa kontrata na pinirmahan ko. At sinabi rin naman ng HR nung interview. Kaya nga natuwa ako kasi malaking tulong din po yun sa atin, ma. Sa bagay, sa mahal ba naman ang bigas ngayon sa palengke, malaking tulong na talaga yung pabigas na yan sa opisina nyo. Kaya galingan mo, nak. Ipakita mo sa kanila na kayang-kaya mong sumabay kahit baguhan ka pa lang. Salamat, ma. Pero kabado pa rin po ako eh. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Kasi baka pumalpak ako. Kung papalpa ka man, siguraduhin mong makakabawi ka sa susunod. Huwag mo lang susukuan yung ginagawa mo. Magbubunga rin yan ng matamis sa dulo. Salamat sa mga payo mo, ma. Walang anuman, nak. Hayaan mong pagaanin kong loob mo pag kinakabahan ka at pag pinagdududahan mo yung sarili mo. Hindi ko po kasi mapigilan kasi di rin naman ako matalino. Sakto lang. Ano bang pinagsasasabi mo? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Wala po akong mga special awards nung nag-aaral ako, di ba? Di katulad ng mga kaklase ko na talagang proud na proud yung parents na kasama nilang umakyat sa stage habang sinasabitan sila ng medalya. Proud din naman ako sa'yo kahit wala kang special awards at hindi ako umakyat sa stage para magsabit ng medalya sa'yo, Michael. Talaga, ma? Oo naman! Para sa akin, sapat na yung nakapagtapos ka sa pag-aaral mo kasi doon pa lang, natupad mo na yung pangako mo sa akin na gagraduate ka. Tsaka, huwag mo nga masyadong maliitin yung sarili mo. Matalino ka. May mga mas matalino lang sa'yo pero di naman ibig sabihin nun mahina na ang ulo mo. Iba pa rin naman yung diskarte kapag nagtatrabaho ka na. Naintindihan mo? Opo, ma. Salamat po ulit. Kasi lagi kayong nandyan para payuhan ako. Di ko alam yung gagawin ko kung wala kayo. Ikaw talaga, binola mo pa ako. Basta nak, hanggat kasama mo ko, lagi kong ipaparamdam sa'yo na may nanay ka pa. Huwag po kayong mag-alala, ma. Gagalingan ko talaga doon. Sisikapin kong maregular. Malay nyo, tumaas na posisyon ko pag tumagal na ako. Kapag nangyari yun, hindi nyo na kailangan pang magtrabaho sa initan para sa panggastos natin araw-araw. Salamat na kasi naiisip mo ko. Pero ayos lang naman ako eh. Kaya ko pa naman magbanat ng buto. Intindihin mo yung trabaho mo. Magtulungan tayo para matupad yung mga pangarap mo para sa pamilya natin. Malaki po ang respeto at pagmamahal ko kay Mama Papa Dudut. Lagi niya kasing sinasabi na kahit na hindi ako nanggaling sa sinapupunan niya, galing naman ako sa puso niya. Nagkakilala sila ng papa ko noong 8 taong gulang ako. Nang mga panahong yon ay mahigit 1 taon nang patay ang tunay kong nanay. Napansin ko na kaagad noon sa kanya na malapit siya sa mga batang katulad ko. Kaya naman nung tumira na siya sa amin ay nabawasan ang pangungulila ko sa namayapa kong ina. Maganda po si Mama, makinis ang balat niya, maputi at mas batang tingnan kesa sa edad niya. Kahit na umabot na siya sa edad niyang 50, ay hindi pa rin masyadong nagbago ang itsura niya. Pero noong lagi na siyang babad sa init habang nagtitinda ng street foods, ay medyo nangitim at ngumaspang na ang kanyang balat. Ang pagtitinda ni Mama ang bumuhay sa aming dalawa noong iniwan kami ng tatay ko pagkalipas ng 2 taon na magkakasama kami sa isang bubong. Para sa akin ay napaka walang kwenta niyang lalaki dahil nagawa pa niyang ipagpalit kami sa ibang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya pero siguro kahit na ano pang mangyari ay hindi ko makakalimutan ang ginawa niya. Hindi lang siya nakontento at naging mas mapaghanap pa nung hindi siya mabigyan ni Mama ng anak. Matapos kasing magpa-check up noon, nalaman namin na baog pala si Mama.
Simula noon ay iginapang na ni Mama ang pag-aaral ko hanggang makapagtapos ako ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Hindi naman po ako matalino, kumbaga average student lamang. Pero may mataas akong pangarap. At yung pinakauna sa lahat ay ang mabigyan na maginhawang buhay ang nanay ko. Pero sa buhay na puno ng kompetisyon, hindi sapat ang diploma para makahanap ng matinong trabaho na may mataas na sweldo. Kaya nga masaya na ako noong natanggap ako sa isang kumpanya at nagsimulang magtrabaho. Pero dahil ordinaryong empleyado lang ako, naghangad po ako na umangat sa posisyon ko. Pero na-realize ko na hindi rin pala ganon kadaling makaakyat sa corporate ladder, lalo na kung wala ka pang napapatunayan. Malaking bagay din pala pag may pagkasipsip ka sa mga boss para mag-level up ka naman. At doon na nga po ako nakahanap ng oportunidad noong maging malapit kami sa isa't isa ng bisor kong si Madam Betty, o mas kilala sa tawag na Madam Papa Dudut. Good morning po, madam. Good morning din. Sino ka nga ba uli? Michael po yung pangalan ko. Taga sales department po ako. Coordinator po. Okay. Pasensya ka na, Michael. Alam mo naman 3 department yung hawak ko tapos ang dami ring bago kaya hindi ko na kinikilala isa-isa. Pero pamilyar yung mukha mo sa akin. Nagkita na tayo sa mga meeting, tama? Tama po. Pero ako po yung laging nasa likod. Ganun ba? Dapat pumunta rin kayo mga coordinator sa unahan para mas maging pamilyar kayo sa kalakaran ng trabaho natin. Madam, nakakahiya naman po kasi. Yung mga account executive po yung nakaupo lagi sa unahan kasi mas matataas sila sa amin. Hayaan mo, sa susunod na meeting, pauupuin ko sila sa likod. Pero ayos lang po ba yun? Oo naman. Ako naman supervisor nyo. Nga pala, anong kailangan mo sa akin? Ay, oo nga pala. May dala po akong sales report, yung pinapapasa nyo po. Eto po. Lagay mo na lang sa mesa ko. Salamat. Sige po. Alam mo, cute ka. Po? Sabi ko, cute ka. Kahawig mo yung panganay ko. Ilang taon ka na ba? 25 po. Kaka-25 ko lang po 2 months ago. Mas matanda lang yung bunso ko ng 1 buwan, pero mukha kang mas mature tingnan. Tapos, matangkad ka pa. Siguro matangkad tatay mo. Opo. Ganun nga po. Sabi na yung ex-husband ko kasi kinulang sa height, kaya di masyadong matangkad mga anak ko. Pero okay na rin, nagmana naman sila sa akin ng talino. Nag-gym ka ba? Laki kasi ng muscles mo Laki rin ang katawan mo, pati yung muscles mo sa binti. Dati po. Pero sa mga bakal gym lang po. Kakilala ko kasi yung may-ari kaya nakakalibre ako. Wala naman po kasi akong pambayad sa mga mamahaling gym Kaso, ayun nga po. Lumipat na sila ng pwesto. Sa mas malayo na kaya di na ako nakakapagbuhat. Pero kung ako sa'yo, aalagaan ko yung katawan ko kasi maganda. Baka mapakinabangan ko. Ano pong ibig niyong sabihin? I mean, malay mo, may kumuha sa'yo para magmodelo. Papasa kang model ng mga panlalaking underwear sa mga brochure. Pag nangyari yun, wag mo akong kakalimutan ha? Parang imposible naman pong mangyari yun. Kasi wala naman akong kakilala na nagkatrabaho sa ganon. Tsaka bihira lang naman po akong lumabas pagkatapos ng trabaho. Kailangan ko po kasing tulungan yung mama ko sa mga paninda niyang fishball at mangga. Hindi lang pala maganda katawan mo. Masipag ka rin. Hanga ako sa'yo. Sigurado ako na dadalin mo sa trabaho natin yung sipag mo. Oo naman po. Kahit na baguhan pa lang po ako, pinapangako ko na magiging masipag ako. Ganyan nga. Yan yung mga gusto ko sa mga baguhan. Gigil sa trabaho. Sana naman hindi yan mawala kahit na matagal ka na rito. Yung iba kasi dyan, bumilang lang ng taon, patamad na ng patamad.
Kaya hindi umaasenso. Hindi ko nakikitaan ng potensyal para i-promote sa mas mataas na posisyon. Kaya ikaw, Michael, ayusin mo. Para pag natuwa ako, pwede kong ilakad sa management natin yung promotion mo. Pwede po akong ma-promote kahit baguhan pa lang ako? Oo naman. Dito sa kumpanyang to, pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Kahit baguhan ka pa lang. Sa edad na 49, isa lang ang masasabi ko kay Madam. Hot Mama. May 2 na siyang anak na halos kaedad ko lamang din pero hiwalay na siya sa asawa. Yon ang narinig ko sa mga kumakalat na kwento sa opisina namin tungkol sa kanya. Matagal na rin siya sa posisyon niya bilang supervisor, mahigit 30 years na rin. Bukod sa pagiging matalino ay sexy din siya, Papa Dudut. Maraming kalalakihan sa production at sa floor namin ang halos maglaway na sa kanya. Pero bibihira lang siyang gumiti at makihalubilo sa mga subordinate niya, Papa Dudut. Sabi ng ibang empleyado roon ay wala pang nakakahuli sa kiliti ni Madam. Pero may usap-usapan din na mahilig siya sa bata at may naging karelasyon na sa mga tauhan niya ng palihim. Hindi naman yon napatunayan, umalis na rin yung lalaking sangkot doon, siguro ay para na rin makaiwas sa gulo at kung ano pang mga issue. Pero hindi ko po yun masyadong inintindi dahil aminado akong nahulog na ako sa pagiging sweet sa akin ni Madam Betty. Pakiramdam ko ay mag-inang nag-aalaga sa akin. May inang nag-aalaga sa akin sa pinagtatrabahuhan ko. Napaka maasikaso kasi niya, bagay na hindi naman niya ginagawa sa iba, Papa Dudut. Minsan na rin niyang sinabi sa akin na espesyal ako sa kanya. At ang turing niya raw sa akin ng mga panahong yon ay isang baby boy. Isang baby boy para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw, lalo kaming naging close ng bisor kong si Madam Betty, Papa Dudut. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may gusto siya sa akin dahil may mga pagkakataon na masyado na siyang maharot, Papa Dudut. Bilang isang lalaki, ramdam ko kapag interesado sa akin ang isang babae. Kaya naman sinamantala ko yung pagiging malapit namin ni Madam sa isa't isa para ma-promote ako sa trabaho. Balita ko kasi kapag nagustuhan niya ang subordinates niya ay nagpo-promote siya. Simula noon ay wala na akong ginawa kundi ang magpa-impress sa bisor ko para lalo niya akong pansinin at mas mahumaling pa siya sa akin. Kinabisado ko pa yung paborito niyang kape at pili talaga akong nagtatabi sa allowance ko para may pambili ako noon sa mamahaling coffee shop na lagi niyang ino-orderan. Dinadala ko yon sa opisina niya at sinasamahan pa ng note kung saan ay laging sinasabi ko kung gaano siya kaganda. Nasundan pa yon ng mga malalanding mensahe na sa tingin ko ay nagustuhan naman niya. Pero noong araw, nabigla na lang niya akong pinatawag sa opisina niya ay kinabahan ako ng husto, Papa Dudut. Maupo ka muna, Michael. Medyo mahaba tong usapan natin. Sige po. Siguro naman may idea ka na kung bakit kita pinatawag, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinatawag kita kasi gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa pagdadala mo ng kape sa akin tuwing umaga. Pag-iiwan ng notes na may malalanding message at pakikipaglapit mo sa akin. Alam mo ba na pinagbabawal yun sa kumpanya natin? Kasama yun sa code of conduct nating mga employee. Bawal na bawal ang pakikipaglandian sa mga boss. Pasensya na po kayo, madam. Akala ko po kasi... Kung ginagawa mo yon para sumipsip sa akin at ma-promote ka, ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na yon, Michael. Kasi kung hindi, sinasabi ko sa'yo, may kalalagyan ka. Hindi naman po sa ganon. Anong akala mo sa akin? Madadaan mo sa pakapi-kape mo at pag-iiwan ng mga ganong mensahe?
Pasensya na po kayo, madam. Akala ko po kasi ayos lang sa inyo. Kasi tinatanggap niyo naman yung kape. At wala naman kayong sinasabi. Well, hindi ko naman sinasabi sa'yo na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Na-appreciate ko yon, pero sana tigilan mo na. Ayoko maging tampulan ng chismis sa opisinang to. May reputasyon akong pinanghahawakan. Ano na lang iisipin sa akin ng mga katrabaho mo kung makikita nilang pinapaboran kita? Hindi ko po naisip yung tungkol sa bagay na yon. Sorry po. Okay lang. Pero kung hindi mo yung ginagawa para lang sa promotion, ano pang dahilan mo? Po? Ano pang dahilan mo, Kako? Nababaitan po kasi ako sa inyo, madam. Kaya kahit papano gusto ko po kayong pasayahin. Pero titigilan ko na po yun kung magiging dahilan pa yun ng pagkasira ng reputasyon nyo. Pasensya na po ulit. Tinatanggap ko naman yung apology mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong planong mag-report sa HR. Ay, salamat po, madam. Ang totoo, natutuwa ako sa'yo kasi ikaw pa lang yung nagsabing nababaitan ka sa akin. Marami kasi sa mga under ko na mahigpit at stricta yung tingin sa akin. Wala naman akong pakialam doon dahil trabaho ang pinunta ko rito at hindi para makipagkaibigan sa kanila. Pero ikaw, aaminin kong nakuha mo yung atensyon ko. Lalo na sa pagiging thoughtful mo. Kaya nga iniinom ko pa rin yung kapeng bigay mo at tinatabi yung notes na kasama nun. Alam mo, may itsura ka. Type kita, pero masyado kang bata. Para na kitang anak. Malaki na po ako. Hindi na po ako bata. Talaga? Kung ganon, marunong ka na ring humalik? Wala pa kasi ako nagiging girlfriend kaya… Talaga? Ibig sabihin, virgin pa yung mga labi mo? Ganun na nga po. Tulad ng sinasabi ko, type kita. Pero hindi tayo pwedeng maglandian dito sa loob ng opisina. Kung gusto mo, may i-offer ako sa'yo. Ano po yun? Pumayag kang lumabas kasama ko. Mag-date tayo para mas makilala pa natin ang isa't isa. Wala pong kaso sa akin yun pero pwede po bang sa sweldo na lang? Wala kasi akong pang-date eh. Inaasahan ko na yan. Pero tingin ko, kulang pa rin yung sweldo mo pambayad sa kakainin natin dun sa restaurant na lagi kong pinupuntahan. Kaya hayaan mo na. Sagot ko na yon. Total ako naman yung nagyaya. Basta sumama ka na lang sa akin tapos magkwentuhan tayo. Kailangan ko rin kasi ng kaibigan na makakasama tuwing lumalabas ako. Wala na kasing time sa akin yung mga anak ko at wala naman akong minimit na ibang lalaki. Yun eh kung ayos lang sa'yo. Makakatanggi pa po ba ako niyan? Ayos na ayos po yun, madam. Good. Pero gusto lang kitang balaan ha. Huwag kang mafa-fall sa akin kasi hindi naman ako naghahanap ng karelasyon. Gusto ko lang talaga ng makakasama. Parang kaibigan, ganon. Pero huwag ka mag-alala kasi babayaran ko naman yung oras mo. Hindi ka malulugi sa akin. Grabe ang kabako ng panahon na yon, Papa Dudut. Akala ko kasi ay sisibakin na ako sa trabaho dahil sa mga pinaggagawa ko. Mabuti na lang at iba pala ang rason ng bisor ko nung pinatawag niya ako at lumabas ako noon ng opisina niya na may ngiti sa mga labi. Matapos ang naging alok niya sa akin. Pero syempre, sinekreto namin yon dahil ayaw niyang mapulaan ang mga higher boss namin. Baka raw kasi madamay pa ang posisyon niya sa trabaho, bagay na sinang-ayunan ko naman noon. Simula noon ay binawasan ko ng pagiging malapit sa kanya tuwing nasa opisina para ipakita sa mga katrabaho namin doon na walang namamagitan sa aming dalawa. Tapos doon na nga po may nangyayaring milagro sa amin ni Madam sa labas ng opisina. Palihim po kaming nagkikita para mag-date, Papa Dudut. Sinasama din niya ako sa mga lugar na lagi niyang pinupuntahan na noon ko pa lamang napuntahan sa tanang buhay ko. Madalas po yun sa mga mamahaling mall, restaurant at pasyalan. Binilhan niya rin po ako ng mga magagandang klase ng gamit tulad ng cellphone dahil lagi kong nirereklamo yung lumang modelo na ginagamit ko. Outdated na rin kasi yon, kaya may mga pagkakataon na naglalag at namamatay na lamang bigla, lalo na kapag tinatawagan. Hindi ko naman po kasi priority ang pagbili ng gadget ng panahong yon dahil kung hindi sapat ay kulang pa ang perang kinikita ko sa trabaho.
Kaya laking pasasalamat ko nang dumating sa buhay ko si Madam Papa Dudut. Ma, tingnan nyo! Binilhan ko po kayo ng bagong damit. Eto po, oh. Oh! Wow! Ang ganda naman ito, Nak! Opo, bagay na bagay sa inyo. Pwede nyo isukat. Sige, pero... Hala, ang mahal naman pala nito. Tingnan mo nakalagay sa price tag. 700 pesos na agad tong blouse na to, Nak. Opo ma. Pero magandang klase naman po yung tela niyan, tsaka solid din pagkakatahi. Matibay. Tsaka tinan niyo yung brand. Hindi po basta-basta. Mamahalin. Oo nga, kaso... nakakapanghinayang pa rin isuot kasi mahal. Tsaka isipin mo, yung 700 na pinambili mo nito, marami na sana tayong nabili para dito sa bahay. Okay lang po yun kasi meron naman po tayong pang grocery. Ma, eto po. Ha? Kunin niyo na po. Sige na po, ma. Sige na nga. Tapos ito naman po yung para sa mga bills natin. At ito, para sa inyo, ma. Kunin niyo na po to. Meron pa para sa akin? Opo, ibili niyo na mga gusto niyo. Ang laki nito, Nak! Halos 2,000 rin. May 3,000 pang pang-grocery at may pambayad na rin sa bills. Tapos, binilan mo pa ako ng mamahaling damit. Teka, sweldo niyo na ba? Hindi pa po. Sa komisyon po namin yan, ma. Ang laki naman ng komisyon niyo, Nak. Pero ikaw, may natira pa ba para sa'yo? Meron pa po. Huwag niyo po ako alalahanin. Para po talaga yan sa inyo, ma. Kung tutuusin, maliit pa nga po yan eh. Anong maliit? Malaki na to, ano ka ba? Maliit pa po yan kumpara dun sa mga ginastos niyo sa pag-aaral ko. Hindi ko po yun mababayaran, ma. Hindi naman ako naniningil. Hindi rin ako nagkukwenta ng mga ginastos ko para sa'yo. Masaya ako habang nagtatrabaho kasi para sa'yo yun. Para sa pag-aaral at kinabukasan mo. Anak kita eh. Thank you, ma. Kasi tinuring niyo akong anak kahit hindi ako nanggaling sa inyo. Mahal kita. Hindi mo kailangang manggaling sa akin para ituring kitang tunay na anak. Mahal din po kita, ma. At pangako, gagawin ko po lahat para makabawi ako sa inyo. Magsisikap po ako para matupad natin yung mga pangarap natin. Tama naman na magsikap ka. Pero huwag mo masyadong i-pressure sarili mo. Tandaan mo, hindi naman masama kung magdadahan-dahan ka. Hindi mo kailangang magmadali kasi ikaw din yung mahihirapan. Tatandaan ko po yung mga sinabi niyo, ma. Oh, siya, sige. Mabuti pa kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na bangus. Wow! Talaga po? Oo naman. Nung isang araw mo pa inuungot yun eh. Kanina ko lang naalala. Kumain ka na marami ha. Humigop ka rin ng maraming sabaw. Man naman eh. 25 years old na po ako. Di na po ako bata. Kahit na umabot ka pa ng 30, hindi magbabago trato ko sa'yo. Pero sana umabot pa ako sa edad mong yon, Nak. Aabot pa po kayo sa edad na yon. At maaabutan niyo pa rin po mga magiging apo niyo sa tuhod, ma. Grabe naman. Sobrang tanda ko na siguro nun pag nagkataon. Baka di na ako makalakad at nakaratay na lang sa higaan. Ang lawak po ng imahinasyon niyo, ma. Kumain na lang po tayo. Sige, baka gutom lang ito. Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na binigyan ko si mama ng perang mas malaki sa lagi kong ibinibigay sa kanya tuwing sweldo. Kaya nga, sinabi ko na komisyon ko yon para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Totoo na hindi ako gumagawa ng masama para makuha ang perang yon. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Pareho naman namin ginusto ni Madam ang kung anumang ginagawa namin, saka malaki na ako at alam ko na ang tama at mali. Pero aaminin kong bago lang ako sa hook-up culture, Papa Dudut. Kaya mas marami pa ring bagay na tinuro sa akin si Madam, lalong-lalo na pagdating sa pakikipagromansa. Tuluyan na pong nawala ang kainosentehan ko, Papa Dudut. Namulat po ako sa mga bagay na noong ko lamang naengkwentro sa tanang buhay ko.
Masasabi ko po na masaya naman yung naging karanasan ko at mas nakadagdag siya sa pagkalalaki ko, lalo na kapag nasatisfied ko si Madam sa pakikipagromansa. Kaya lang habang tumatagal ay nakakaramdam po ako ng kakaiba. Yun bang unti-unti na akong nahuhulog sa kanya kahit na noong una ay nilinaw niyang no feelings attached daw yung relasyon naming dalawa. Pero paano po ba pigilan na huwag magkagusto sa babaeng alagang-alaga ka? Dati, wala naman akong pakialam kapag ilang araw niya akong hindi kinokontak o kaya ay kapag gusto lang niyang may mangyari sa amin, saka lang kami magkikita. Walang kaso at ayos lang sa akin yon. Hindi rin ako naging masyadong matanong sa personal niyang buhay dahil ang pagkakakilala ko sa kanya ay kayang-kaya niyang i-handle ang lahat. Mas ako pa nga yung madalas na nagkikwento sa kanya ng mga hinaing ko sa buhay, Papa Dudut. Kaya nung na-realize ko na yung feelings ko sa kanya ay hindi ko mapigilan na maapektuhan at hanap-hanapin siya, lalo na sa mga panahong pinaparamdam niya sa akin kung ano lang ba talaga ako sa buhay niya, ay nasasaktan ako, Papa Dudut. Mukhang in love na yata ako sa kanya ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan kong baliwalain ang nararamdaman ko para sa bisor ko dahil akala ko ay hindi pa naman yon gaanong kaseryoso at pwede ring mawala. Pero hindi po ganon ang nangyari dahil mas lalo pang lumalim yon. Umabot na yon sa puntong pinagseselosan ko na rin ang simpleng interaksyon niya sa mga kaopisina namin. Lalo na kung pakiramdam ko ay hindi lang yon simpleng usapin tungkol sa trabaho. Tapos lahat ng bagay tungkol sa kanya ay nakikialam na ako, Papa Dudut. Pati personal niyang buhay, kasama na ang mga anak at dati niyang kinakasama ay inuusisa ako na rin. Kaya madalas na niya akong kinakainisan. Simula noon ay naging malamig na po ang pakikitungo sa akin ni Madam. Hindi na niya ako madalas kinokontak, Papa Dudut. At kahit tuwing nagkikita kami sa opisina ay hindi na rin niya ako pinapansin tulad ng dati. Malamang ay busy na siya sa mga katrabaho kong lalaki na nakakuha ng atensyon niya. Hindi ko mapigilang magdamdam dahil sa mga nangyari, napaka-unfair kasi na parang basura na ang turing niya sa akin matapos niya akong gamitin at pakinabangan. Kaya nga isang araw ay hindi na ako nakatiis at kinumpronta ko na siya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Anong mahal? Pwede ba? Huwag mo nga akong pinaglululoko? Hindi naman kita niloloko. Totoo yung sinabi ko. Mahal na kita, Betty. Wag mo akong tatawagin ng ganyan. Baka may makarinig sa'yo dito sa opisina at mag-isip pa ng kung ano-ano. Saka pwede ba? Kalimutan mo na nga yung nararamdaman mo sa akin. Alam mo namang hindi kita kayang mahalin. At bakit? Anong bakit? Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit hindi mo ko kayang mahalin eh. May nangyari na sa atin. Sinabi mo na mahal mo ko nung ginagawa natin yun. Tapos... Nadala lang ako, pero walang kahulugan yon. Masyado mo namang binigyan ng kulay lahat ng sinabi ko. Malamang nasarapan ako sa ginawa mo, kaya ayun, nakapagbitiw ako ng ganung salita. Sa kauna pa lang, may usapan na tayo na babayaran ko lang serbisyo mo, di ba? Hindi kasama dun yung magkagusto ka sa akin. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya bigla ka nagkaroon ng paki sa personal kong buhay kasi may iba ka nang nararamdaman. Kaya mo ba ako iniiwasan? Kaya ka ba nanlalamig sa akin? Oo, kasi ayoko sa lahat yung nagtatanong tungkol sa personal kong buhay. Ayokong pag-usapan yung tungkol sa pamilya ko at lalo na sa mga anak ko. Kung ano lang yung sabihin ko, yun na yun. Natutuwa nga ako sa'yo nung una kasi di ka matanong. Tapos biglang-bigla ka nalang magiging pakialamero? Sino matutuwa doon? Sige nga. Mahal nga kasi kita. Hindi mo ko mahal. Baka akala mo lang yon. At kahit totoong mahal mo ko, wala na akong magagawa para doon. Pakontento ka na lang sa kung ano tayo.
Huwag ka nang maghangad pa ng sobra. Baka naman kasi meron ka ng iba. Ano bang pakialam mo? Ayaw mo na sa akin kasi may iba ka na. Pinagpalit mo na ako. Binabalaan kita ha? Kapag nag-eskandalo ka sa opisina ko, may kalalagyan ka sa akin. Sorry po, madam. Sa susunod, alamin mo kung saan ka lang dapat lumugar. Ayoko sa lahat yung masyadong matanong, masyadong pakialamero at nagmamarunong. Okay ka naman nung una, kaya nga nagustuhan kita eh. Pero habang tumatagal, masyado ka ng pasikat. Ayoko ng pakiramdam na kinokontrol ako. May sarili akong pag-iisip. Hindi ako nagpapa-under sa kung kani-kaninong lalaki, Michael. Kaya kung ayaw mo sa gusto kong mangyari, mabuti pa, tigilan na natin to. Pero wag na wag mong ipagkakalat yung tungkol sa bagay na yon dahil mananagot ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, madam. Ayusin mo yung sarili mo. Baka mamaya kung ano pang isipin sa'yo ng mga katrabaho mo pag nakita kang ganyan. Sinisira mo yung umaga ko. Buiset! Opo. Pasensya na po. Sandali! Ano po yun? Basta yung usapan natin ha. Huwag kang magkakamali na magkwento kung kani-kanino kasi may kalalagyan ka. Alam mo kung anong posisyon ko rito kumpara naman sa'yo. Opo. Naiintindihan ko po. Hindi ko po ipagkakalat yung nangyari. Yan yung gusto ko sa'yo. Masunurin ka. Sana hindi ka magbago. Huwag kang kagaya dun sa mga senior mo na matatagal na sa kumpanya kaya suwail na't makakapalang muka. Sige na, umalis ka na. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig matapos kong marinig ang mga sinabi sa akin ni Madam Papadudot. Tagos hanggang buto ang mga binitawan niyang salita kaya naman kahit nawala na ako sa opisina niya ay parang napapakinggan ko pa rin yon. Hindi po ako makapaniwala na sa loob ng maiksing sandali ay wala man lang ni katiting na pagmamahal na nabuo para sa akin ng bisor ko. Akala ko kasi ay nagkakagusto na rin siya sa akin noon matapos yung mga bagay na ginagawa namin. Pero mali pala ako ng akala lahat ng yon ay wala lang sa kanya. Pakiramdam ko ay ginamit niya lamang ako. Pero hindi ko naman po yun pwedeng isumbat sa kanya dahil pumayag naman ako. Tinanggap ko yung perang binayad niya at yung mga bagay na nabili niya para sa akin. Naging masaya naman ako. Hanggang sa nagkagusto ko sa kanya dahilan para maging komplikado na ang sitwasyon. Aaminin ko po na naging ganid ako sa kagustuhan kong mabilis na matupad ang mga pangarap ko. Akala ko ay kaya ko nang magdesisyon ng mabuti at tama para sa sarili ko pero noong ko lang napagtanto na nakakaawa pala ako. Hiyang-hiya po ako sa sarili ko at hindi ko po alam kung paano ako uusan. Naapektuhan na rin po noon ang performance ko sa trabaho kaya madalas na akong napapagalitan ng bisor ko at ng ibang mga boss na mas mataas pa sa kanya. Kita ko rin kung paano ako pagtawanan ng mga katrabaho ko. Bagay na mas ikinabigat pa ng loob ko, Papadudot. Kaya naman pagkalipas lang ng halos 9 na buwan ay nag-decide po akong umalis sa pinagtatrabahuhan ko. May sakit ka ba? Wala naman po, ma. Bakit niyo po natanong? Hindi mo kasi inubos yung hapunan na hinanda ko. Paborito mo pa naman yung ulam. Wala po kasi akong gana. Pasensya na po. Pero kumain ka lang kapag nagutom ka ha. Opo, ma. Salamat po. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok. Gusto mo, samahan muna kita rito sa sala? Hindi pa po ba kayo inaantok? Hindi pa, anak. Magkwentuhan muna tayo. Namimiss na rin kasi kita kausap eh. Sige, ma. Kumusta ka naman? Naghahanap pa rin po ng mapapasukang trabaho. Pansin ko nga. Maghapon kang nakatutok sa cellphone mo eh. Opo. Nagpapasa ako ng application online. Tapos naghihintay na lang ng appointment for interview. Kaso ilang araw na wala pa rin tumatawag kahit isa. Nawawalan na po ako ng pag-asa na makahanap ng trabaho.
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napakaraming kumpanya na hiring dito sa Pilipinas, nak. Marami nga po pero hindi naman pasok sa hinahanap ko. Ay, napapressure po ako, ma. Hoy, ilang araw ka pa lang naman walang trabaho. Tsaka, hindi naman kita pinaghahanap agad, nak. Mas gusto ko nga na nandito ka muna sa bahay para may kasama ako. Gusto ko rin naman po yun, ma. Pero di ko lang po mapigilang malungkot. Basta, nak, tandaan mo, kahit gaano pa kahirap. Tsaka naniniwala ako na may mahahanap ka ring trabaho na gusto mo. Opo, ma. Salamat po. Walang anuman. Pero may hindi ka pa nasasabi sa akin. Hindi mo pa nakukwento yung dahilan kung bakit ka nag-resign sa dati mong trabaho. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko pa po kayang ikwento sa inyo, ma. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi naman ako naagrabyado. Gusto ko na lang po talaga ng peace of mind kaya umalis na ako sa kumpanyang yun. Kung tungkol yun sa mga katrabaho mo, wala namang masama sa ginawa mo. Hindi talaga lahat ng tao magugustuhan tayo kahit na ayos naman tayo sa kanila. Kung kayo yung nasa posisyon ko, anong gagawin nyo? Katulad ng ginawa mo. Aalis din ako kung wala na yung peace of mind. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan mo ring tapangan ng loob mo. Kung ayaw sa'yo ng isang tao, huwag mo siyang pilitin na magustuhan ka. Katulad na lang sa trabaho. Pumasok ka lang para magtrabaho. Kung may makikipagkaibigan sa'yo doon, bonus na lang yun. Salamat po sa mga payo, ma. Bata ka pa. Marami ka pang tao na makikilala. Magiging kaibigan mo sila, magiging malapit sila sa puso mo. Pero minsan, kailangan mong magpaalam sa kanila kasi hindi na sila pwedeng maging parte pa ng buhay mo. At ayos lang naman yun kasi umuusad tayo. Yan po ba yung mga bagay na natutuhan nyo sa buhay? Sa tinagal-tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, marami-rami na rin akong karanasan sa mga taong ganyan. Yun bang dumating, tapos nang iwan? Katulad po ni tatay? Oo, pero nakaraan na yun. Nakausad na ako kasi nandiyan ka naman. Ikaw yung hindi ko hinanap, pero kusa kang dumating. Kahit hindi kita tunay na anak, mahal kita. At nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagkaloob ka niya sa akin. Ako rin, ma. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi naging mama ko kayo. Kaya promise po, hindi ko kayo iiwanan. Papa Dudut, malaking bagay po na kasama ko ang mama ko sa bawat sandali ng buhay ko. Marami kasi siyang payo na tumatak sa isipan ko na nagagamit ko sa mga sitwasyon tulad ng pinagdaanan ko. Kahit na hindi ako perpektong anak at marami akong maling desisyon sa buhay, ay hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na malugmok sa isang sitwasyon na magpapahirap sa akin ng sobra. Sa kasalukuyan ay masaya po akong tumutulong kay mama sa munti naming tindahan, Papa Dudut. Masasabi ko rin na mas maluwag na yung buhay namin kaysa dati at masaya na rin po ako dahil hindi na kailangan ni mama na magtinda sa labas. Marami po ako na-realize sa buhay. Isa na doon yung kapag may mga bagay tayong gusto, pagsikapan nating makamit yon. Pero huwag tayong magmadali para maiwasan ang mga pagkakamali na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Hanggang dito na naman po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana nga po ikinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Michael. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong
magkasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.